Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa aking kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, bawiin ang aking Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong 40 araw na ating paghahanda, maglakbay tayo ng may pananampalataya. May bagong gagawin ang Diyos sa buhay natin. Paninibaguhin niya tayo. Simulan natin ito sa ating pag-amin at paghingi ng kapatawaran para sa ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang sanlibutan ay iyong binabago. Sa mga pagdiriwang namin ng iyong pagsagip sa tao, umunlad nawa ang iyong sambayanan sa iyong mga pamanang pang magpakailanman, at huwag nawang magdahop sa iyong tulong sa kasalukuyan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupa't isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na babalik. Kaya naman kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem ng aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Dooy walang panambitan o kaguluhan. Dooy wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal. Ituturing pa ring nakabataan pa ang edad 100.
Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya kaaway, di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingan, daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kalaliman. Poon sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan, hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag, sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa aking nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Luwalhati at papuri, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta ay hindi ginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila nung pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. Nagpunta uli si Jesus sa Cana Galilea, doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Nang mabalita niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito. Pinakiusapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakikita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo. Magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa, sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila,
Anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila at naalala ng ama na noong oras na yon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea. Pagpunta niya roon, buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kwaresma, panahon ng pagpapanibago. Nakikita mo na ba yung mga bago na ginagawa ni Lord sa iyo? Meron na bang nababago sa iyo? Meron na bang nababago sa pamilya mo, sa buhay mo, sa pag-aaral, sa trabaho? Inayayahan po tayo, kahit wala kang nakikita sa umpisa, patuloy kang maglakbay ng may pananampalataya. Patuloy kang maglakbay sa panahon ng Kwaresma na ito, ng nananalig kay Kristo, ng kasama si Jesus. Kasi may mga pagkakataon, oo, parang wala tayong nakikita. Pero God is doing something. Sabi sa unang pagbasa, ang Diyos ay gumagawa ng bagong langit at bagong lupa. Hindi po ugali ni Lord na gumawa nung dati. Yung po bang uulit? Yung nagawa na niya dati, nagawa na yun eh. Ang ginagawa ni Lord, laging bago, laging fresh, bagong langit, bagong lupa. Ganun si Lord. Hindi yung parang ukay-ukay, o kaya yung second hand. May mga inaayos siya, may mga binubuo, pero God creates something new. Laging bago. Kapanalig, kung talagang maglalakbay ka sa panahon ng Kwaresma na ito, ika-4 na linggo na po, humanda ka. May babaguhin si Lord sa iyo. Isang bagong buhay, mga bagong pagkakataon, mga bagong milagro na ibibigay sa iyo. Sa atin pong Ebanghelyo, napansin po natin, meron pong mataas na opisyal na may sakit ang kanyang anak na lalaki. Kapanalig, ikaw, naranasan mo na, di ba? Nagkasakit yung isang taong minamahal mo. Kapag nagkasakit ang isang tao na mahal natin, parang tayo yung may sakit din. Nararamdaman natin yung sakit na nararamdaman ng taong minamahal natin. At ang sabi pa nga, kapag nanay ka o tatay ka, doble o kaya triple, baka 10 times pa yung sakit na nararamdaman ng isang magulang kapag nakikita niya yung anak niya na may sakit. Ganun ka ba, Kuya Emil? O ano? Pag tatay ka, nanay ka, nakita mo yung anak mo, may lagnat, may sakit, na aksidente, na ospital. Nararamdaman ng magulang yung sakit ng kanyang anak. Nararamdaman natin yung sakit ng taong minamahal natin. Lalo na kapag anak mo ang may sakit, kahit anong mangyari, gagawin mo. Kahit malayo, kahit nakakapagod, kahit mahirap, gagawin mo ang lahat para gumaling siya. Lalapit ka kung kani-kaninong mga tao. Basta alam mo, makatutulong para gumaling ang iyong anak. Ito po ang ginawa ng mataas na opisyal sa ating ebanghelyo. Malubha ang sakit ng kanyang anak, parang mamamatay na. Anong ginawa niya? Hinanap niya si Jesus. Pinuntahan niya si Jesus. Ito ay isang taong mataas ang posisyon. May kapangyarihan, may pera.
Pero dumating yung sandali, wala siyang nagawa. Sa buhay po natin, minsan ganon. May pera ka, pero hindi mo kayang bilhin ang kapayapaan. May trabaho ka, pero hindi mo kayang ayusin ang pamilya. May mga koneksyon, may mga kakilala ka na may mataas na posisyon, pero hindi mo kayang ayusin ang iyong mga problema. At doon tayo nakararamdam ng pangangailangan na tanging ang Diyos lamang ang makatutugon. Sabi noong mataas na opisyal, Panginoon, sumama kayo sa akin bago mamatay ang anak ko. Anong sagot ni Jesus? Medyo kakaiba yung sagot ni Jesus dito, ano? Anong sabi ni Jesus sa kanya? Umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Medyo kakaiba po ito, ano? Di ba dati, anong ginagawa ni Jesus? Pinupuntahan eh. Hinihipo, sinasabihan, talita kumi, yung kahapon nga po, pinahiran pa ng putik sa mata, yung bulag. Kumbaga, nandun yung presensya ni Jesus, nandun yung physical touch, talagang pinupuntahan. Pero ngayon, hindi eh. Malayo po ito. Pero kahit malayo, mga 2 araw to travel. Anong sabi ni Jesus? Umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Yun lang yung sinabi ni Jesus. Hindi alam ng tatay, may milagro na bang nangyari? Meron na nga bang ginawa si Lord? Hindi ba dapat hipuin? Hindi ba dapat puntahan para gumaling yung anak ko? At ito po yung napakaganda sa Ebanghelyo na narinig natin. Hindi nagpunta si Jesus. Hindi niya nilapitan, hindi niya hinawakan yung may sakit. Pero pinaniwalaan ng lalaki yung sinabi ni Jesus. Naniwala yung lalaki. Hindi pa niya nakikita yung himala, pero naniwala na siya. Ito yung malaking pananampalataya, ito yung tunay na pananampalataya. Yung bang kahit hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na. Di ba yun naman ang definition ng pananampalataya? Yung bang naniniwala ka na siguradong ginagawa na ni Lord, may ginagawang maganda ang Diyos, kahit parang wala pang nakikita ang ating mga mata. Yun yung pananampalataya. At yun yung napakagandang tugon nung tatay dito sa ating ebanghelyo. At naglakad siya pauwi. Imaginein mo kapanalig yun, ano? Sinabi ni Jesus, magaling na yung anak mo. Naglakad siya pauwi. At nung malapit na siya, medyo malayo pa rin to, ha? Sinalubong siya. Kasi nga, yung mga alipin, pinuntahan siya eh. Buti nagkita sila. At ang sabi ng mga alipin na nag-aalaga doon sa anak, magaling na po yung anak ninyo. Tinanong niya, anong oras? Gumaling. Kahapon po, 1:00 ng hapon. Iyon yung oras na sinabi ni Jesus na magaling na yung kanyang anak. Ang layo ka panalig, ha? Almost a day para makapunta doon sa bahay nitong mataas na opisyal na ito. Naglalakad, walang cellphone, walang internet. Talagang hindi niya alam eh. Walang makapagsabi sa kanya, magaling na nga ba o hindi. Pero naglakad siya ng may pananampalataya. At totoo nga po, sinalubong siya ng mga alipin. Totoo, magaling na yung kanyang anak. Mga kapanalig, may gulo ba sa buhay mo ngayon?
May malaki ka bang problema na hinaharap? May matinding pagsubok ba sa buhay mo ngayon? Sinasabi ni Jesus sa atin, huwag kang magduda, huwag kang matakot, manampalataya ka, maayos na, gagaling na, darating na ang milagro, darating na ang tulong. May magandang kahihinat na nito. God will create a new heaven and a new earth. May bagong magandang biyaya na ipagkakaloob ang Diyos sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Minamahal ka ng Diyos. Magpatuloy ka sa lakad mo. Kaya mo bang maglakad ng may pananampalataya kahit wala ka pang nakikita? Katulad ng tatay na ito. Naglalakad, di niya alam. Magaling na nga ba? Pero may pananampalataya siya. Yun yung pinanghahawakan niya. Yung sinabi ni Jesus, umuwi ka na, magaling na yung anak mo. Hindi niya pinilit na sumama sa Jesus. Hindi niya pinilit na hipuin siya ni Jesus. Hindi. Nanalig siya. Doon sa salita, doon sa sinabi ni Jesus. Kapanalig ngayong panahon ng Kwaresma, patuloy ka sa paglalakad ng nakatitig kay Jesus, ng nakahawak kay Jesus, ng nananampalataya kay Jesus. Kung meron mang problema sa pamilya mo, umasa ka, aayusin ni Lord yan. Kung ang puso mo ay napagod, umasa ka, bibigyan ka ng pahinga. Kung ang kaluluwa mo ay nasugatan, umasa ka. Hihilumin ni Lord yan. Kahit anong sugat yan, kahit anong sakit yan. Bibigyan ka ni Lord ng bagong pagpapala, bagong milagro. Bibigyan ka ni Lord ng tulong na kapag dumating, mamamangha ka, masosorpresa ka, mabibighani ka, at magpapasalamat ka. Lord, thank you. Napakabuti mo. Napakabait mo. Hindi mo nga pala kami pinababayaan. Hindi mo nga pala kami iniiwan. Maraming salamat. At magpapasalamat ka kasi kahit wala kang nakikita, nanampalataya ka, nanalig ka. Totoo nga pala, hindi bibiguin ng Diyos ang taong nananampalataya. Tinutupad nga pala ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Mga panalig, maglakbay sa Kwaresma ng may pananampalataya. May bagong gagawin si Lord sa buhay mo. Kahit parang hindi mo pa nakikita, manampalataya ka pa rin. Mamangha ka, mabighani ka sa mga bagong pagpapala na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Dahil sa pagtitiwalang tutugunin ng Diyos Ama ng buong kalugod-lugod ang ating mga kahilingan, kung tayo ay mananalangin sa Kanya ng may pananampalataya, ilapit natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang simbahan sa buong mundo naway maging isang simbolo ng mapagpagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pagkalinga sa mga may karamdaman sa katawan, isip at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga doktor, nurse, at iba pang nangangalaga sa mga may sakit, naway magpakita ng habag at kabutihan ni Jesus sa pagkalinga sa pinakamaliliit ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus.
Ito ang Kwaresma, naway maging panahon ng paghilom at pagkakasundo para sa mga pamilya at pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga may sakit at nagdurusa, naway makatanggap ng pagpapaginhawa at pagtataguyod mula sa kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kapitbahay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ang mga mahal natin sa buhay na yumauna ay magtamasa nawa ng walang hanggang katapusan, gantimpala bunga ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pagalingin mo kami sa pamamagitan ni Jesus. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo, sumampalataya sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak na gumagamot sa lahat ng aming mga sugat. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin mga kapatid, upang itong ating pag-aalay, kalugdaan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin sa iyo, kami naway makapakinabang. Upang sa pagkadalisay ng aming pamumuhay sa sanlibutan, kami magkaroon ng pagbabago para sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ng aming maitumpak ang kinamyas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniyatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin yung kinalulugdan, ang pagpapakabuti namin yung kinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati yon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, aming Santo Papa, at ni Dennis, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila't patulin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabyak ng puso San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Hesus, lakas loob, tumawag tayo sa Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo
sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpala tayo, natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos,
pagkaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay siya nawang bumago at bumuhay sa amin, at siya ring magpabanal at mag-akay sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, pagalingin kayo at ang buo ninyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. O salutaris hostia, Ecelitanis hostia, Elabremur hostilia, Darobur per auxilium, Unitri noce Domino Patria. Amen. Makapanali bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinabuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din, ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, salina, at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugos sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Panalangin ng pagbabasbas, makapangyarihang Diyos at walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at buting Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kami. Dalawin ang tahanan na ito at alisin mo rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan. Sumami nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat litui Preste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestis Omne tiais, delectamentum in se aventem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam reliquisti, driveque sumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Yesu Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Yesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang pagdali sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba